Isang buwan na lang mga amigos, WBC World Light Heavyweight Championship na sa pagitan ni David Benavides at Anthony Yarde. Excited na ako. Sino ba namang hindi mai-excite dyan sa laban na yan mga amigos dahil undercard nga rin po dyan ang championship ni na Abdullah Mason at Sam Noakes, unification ni na Jesse Bam Rodriguez at Fernando Puma Martinez, at WBO World Welterweight Championship sa pagitan ni na Brian Norman Jr. at Devin the Dream Haney. Pero ang isa sa mga istoryang dapat natin abangan dyan mga amigos kung makakaskor na ba ng knockout si Benavides dahil mula po nang umakyat siya sa light heavyweight noong 2024 hindi pa po siya nananalo ng knockout ulit. Dahilan upang mapag-isipan na baka hanggang super middleweight lang ang lakas nito. Pero sa bagong bidyong ipinasilip ni Benavides sa social media, mukhang tutupi kahit sino ang tamaan. Mukhang may masamang intensyon ng The Mexican Monster sa kanyang paparating na laban. Pero syempre hindi siya dapat magpakampante kay Yarde dahil itong si Yarde ay mayroong 88% knockout ratio sa kanyang 27 panalo, 24 ang tumba. Kaya palagay ko hindi aabot sa kamay ng hurado ang sagupaang Benavides at Yarde. Samantala sa iba pang balita, palabo naman ng palabo ang inaasam-asam na rematch ni Charlie Suarez kay WBO World Junior Lightweight Champion Emmanuel Baquero Navarrete. Ito ay matapos manalo ng impresibong first round stoppage si former WBA World Featherweight Champion Mauricio Lara kontra Miguel Roman nitong linggo. Yes mga amigos, sumakyata po ng junior lightweight itong si Lara at sinabi nga po ang mga katagang, as I said, Bronco Lara is back. We're going for the world title and we're going for everything at 130 pounds. Si Lamont Roach ang WBA champion sa junior lightweight division. Si O'Shaquie Foster naman po ang WBC. Parehong may kanya-kanyang laban na itong sina Foster at Lamont Roach. Habang ang WBO at IBF naman na sina Emmanuel Navarrete at Eduardo Nunez, kapwa interesadong maglaban para sa isang unification. Yun pa lang mga amigos, balakid na para sa ating kababayan na si Charlie Suarez. Ngayon kung maikipag-agawan din dyan si Mauricio Lara, na masasabi nating mas lucrative na laban din para kay Navarrete at Nunez, mas lalo pong mahihirapan makakuha ng rematch ang ating kababayan. Pansinin nyo na lang po mga amigos, yun nga pong may rematch clause na laban ni Gervonta Tank Davis at Lamont Roach Jr. Walang nagawa ang WBA nang mas piliing labanan ni Tank Davis, si Jake Paul. Palagay ko mukhang hindi rin basta-bastang tatanggalan ng titulo ng WBO itong si Navarrete sapagkat ang tagal ng WBO champion yan. Simula pa lang super bantamweight division hanggang sa naging featherweight at ngayon nga po ay junior lightweight na. Kumbaga loyal po si Navarrete sa WBO. Kaya sa tingin ko madedelay pa talaga o baka hindi na talaga makakuha ng ating kababayan na si Charlie Suarez ang rematch kay Emmanuel Navarrete. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuno